Terence Romeo, Vic Manuel, isa ng opisyal na Green Guy players na actually last year ko pang sinasabi sa inyo kung inyong naalala kasi yung management mismo may sabi sa mga sources namin. Bakit kaya nila binigay ang tinuturing na asset ng SMB? Si Manuel syempre alam na natin yan nung huling buwan pa at ang kapalit nila ay sina Wami Chungson at Andreas Kahilig. Tingnan natin kung ano ang mga mangyayari sa susunod na kabanata ng SMB. At dahil ang trade na yan ang ating pinag-uusapan, may reference news tayo dyan. Alam nyo ba na si Romeo parang ayaw na maglaro dahil sa sobrang lungkot, nalulungkot po siya ng malubha. Ginawa na raw niyang lahat at naniniwala siya na hindi naman siya nagkulang. Nako, nanlulumo si Romeo gayong magsisimula ng PBA bukas. Ngunit bago natin pagpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Kahapon, inaprobahan na ng PBA ang trade proposal na pinadala ng SMB nung isang buwan pa. Ganun na siya katagal. Pero ngayon lang inaprobahan nung natapos na ang Gilas Games. Bago natin pag-usapan si Romeo pag-usapan muna natin kung fair trade ba itong Chungson, Kahilig, kapalit si Romeo at Manuel. Para sa akin medyo okay naman. Si Chungson isang promising guard, napaka-consistent pa. Hindi naman siya pwede ikumpara kay Romeo kasi si Romeo ko sa accolades, hindi siya comparable kay Chungson. Hindi naman po ito tungkol dyan. Tungkol yan sa kung gaano ka pa ka-efficient sa team mo. At yan na nga mismo ang dahilan kaya nag-come up ang San Miguel sa isang trade na hindi naman pang blockbuster para sa akin kasi si Romeo injury prone. Ang ginagawa ng SMB sa kanya, pinapasok na lang siya kung nakakapagpahinga na. At ito yung ginagawa nila sa loob ng pananatili niya sa SMB. Since nung si Coach Leo pang humahawak hanggang kay Coach Galent, ang SMB laging nag-a-adjust sa kanya. Ngayon may injury, tapos nung gumaling na pagka next month injury ulit, tapos next week biglang injured na naman. Lumalabas na napagod ng SMB sa kakahintay na gumaling siya at kaka-adjust. Kasi kung hindi lang siya injury prone, imposibleng papakawalan pa yan ng SMB. Syempre, Romeo na yan. Mabigat din ang pangalan na dala niya sa PBA. Tsaka si Manuel, nakasama niya sa trade, alam naman nating lahat yan. Kumbaga, expected na natin yan kasi binigyan na tayo ng clue ni Manuel sa kanyang IG. Si Manuel kasi, okay pa naman pero may edad na. Kaya alam na natin yung mga ganyan. Si Wami Chungson na nagkaka-average nga ng 13.6 points per game. Bumaba na nga yung stats niya nung pumasok si Pringle sa Terra Firma. Kasi dati umabot yan ng 16 points per game. Hindi lang ako sigurado kung magandang addition ba siya sa SMB. Kilala naman natin na SMB na syempre mahilig magbangko tapos role player siya. Kaya bumagay siya sa system ni Coach Cardell. Akala ko nga magiging franchise player nila yan. Kung sa tingin nila si Chungson isang average type player, nako, dito masisira ang career ni Chungson dahil hindi na siya mabibigyan ng usual minutes na nilalaro niya. Tapos ang mangyayari, mag-end up na naman sa another trade. Lalo na itong si Andreas Kahilig, parang wala na may interest ang SMB sa kanya. Siguro, isinama na lang para medyo maging patas. Pero si Kahilig, naikipagbugbuggan yan pagdating sa depensa. Sa tingin niyo mga kuys, patas kaya ang trade na to? O isa ka ba sa mga umaalma? Karugtong po ng trade update na to, may follow-up interview ang Spin kay Romeo kasi sobrang depressed po niya ngayon. Nalulungkot talaga siya ng malubha kasi first time niya magkaroon ng mother team na nagbigay sa kanyang championship at pride tapos mawawala pa. Ginawa pa naman niya ang lahat para lang manatili sa team na to kaso bumigay na talaga ng SMB. Noong isang taon pa parang may kutob si Romeo na mangyayari to kasi last year yung time na panay injury siya. Sa isang banda, maintindihan mo naman ang SMB kasi ilang championships nang napupurnado sa kanila. Naisip ng SMB na ba't di nalang manguha ng consistent guards. Hindi na dapat maging malungkot si Romeo kasi parang yung tono niya ayaw na niya maglaro sa PBA. Tsaka galing naman siya sa isang independent team kaya masanay na siya. Halos lahat ng players dumadaan sa ganyan. Dapat pa nga na maging masaya siya kasi reunion na nila ni Stanley Pringle. Yun nga ay kung mahahawakan pa nila si Stan ng matagal. Good lineup na pala na meron ng Jeep. Meron silang si Stan, meron pang Manuel. Tapos nadagdag pa si Romeo, nandyan pa si Pringle. Makakabuo na sila ng legit first 5 niyan. O baka nalulungkot lang si Romeo kasi Terra Firma yung binagsakan. Yun pang team na mababa, walang improvement, tapos sobrang gulo pa hanggang sa management. Pero kung sa contender team siguro siya, hindi siya malulungkot. Let's see kung anong mga magaganap ngayong Commissioner's Cup.